Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay may gusto munang magpa-shoutout ang isa nating kababayan na pumasa sa exam. Yan si Suman na Panis. Isipin mo, Suman na Panis pero pumasa sa exam Pagpapunta ka na dito sa South Korea ay mas maganda niyan magdala ka ng suman pero wag yung panis At good luck sa iyo Suman na Panis sa iyong skill test at sa medical. Ay sana ay pumasa ka para tuloy-tuloy na yung pagpasok mo sa list ng pamimilian. At ito nga yung ibang kababayan natin yung edad kasi maraming nagko-comment sa ilang video ko na parang nag-aalangan sila dahil ang edad nila meron diyang karamihan 35, 36, 37 years old. Sila nga nag-aalangan na ituloy yung pag-aaral ng Korean language at ang iniisip nga nila parang nawawalan na ng nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. At siguro ang iniisip ng mga to baka hindi na sila masilik kahit pumasa sila sa exam. Baka hindi na sila masilik kasi medyo may edad na. Pero hindi ganoon kasi ang karamihang narinig ninyo porque 30 plus 35 ang edad o 36, 37 parang ayaw na ng employer, ganon. Hindi siguro ganon. Kasi ako na yung magpapatunay sa inyo na hindi naman talaga ganon. Iba-iba yung yung gusto ng employer dito sa South Korea. Minsan nga gusto nila yung mas bata, yung mas yung 30 plus ng edad kasi ang iniisip nila pursigido na sa trabaho. At yung iba, yung katulad ng mga binata, wala pang asawa at mga 20 plus pa lang ang edad karamihan kasi diyan tawag dito, hindi masyadong seryoso sa trabaho at mahirapan lang ng konti umaayaw na. Pero hindi naman lahat Pero sa totoo lang dapat kayo pa nga yung mas pursigido sa pag-aaral, yung mga edad kunyari 34, 35, 36, dapat kayo pa yung pursigido sa pag-aaral. Dapat talaga seryosohin nyo yan kasi alam nyo naman nagkakaedad na. Kunti na lang yung chance ninyo para mag-exam ulit, di katulad ng mga bata pa na kahit bumagsak sila ng bumagsak marami pa ring chance na makapag-exam sila. At ako na yung makakapagpatunay sa inyo na kahit 36, 35, 36, 37 years old ka may pag-asa ka pa rin makapunta dito sa South Korea. Basta makapasok ka sa list ng pamimilian, magkaroon ka ng approval, may pag-asa ka na magka-employer. At huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nagsasabi ng pag 35 na pataas ng edad, na yan, hindi na yan magkaka-employer kasi may edad na. Hindi ganoon, huwag kayong maniniwala doon. Dapat maging huwag niyong isipin yung mga ganoon. Dapat ang importante mag-focus kayo sa pag-aaral ninyo para makasigurado kayo na makapasa kayo sa exam kasi kung babagsak kayo sa exam ninyo wala na. Kumbaga baka hindi na kayo makapag-exam next year kasi karamihan ang sa yung halimbawa 30 lalo na yung 37 years old, pag bumagsak ka sa exam pagdating next year baka hindi ka na makapasok sa registration dahil karamihan sa nagre-register ngayon sa exam na 38 years old hindi na sila nakakapasok para sa exam. Kaya at ganun lang din yung ginawa ko dati. Hindi ako nakikinig sa wala na yan, ganyan malapit na ma-overage yan, hindi na magkaka-employer yan. Huwag nyong isipin yung mga ganun. Huwag nyong isipin yung mga narinig ninyo. Ang importante, ang isipin niyo yung pumasa kayo sa exam. Nagbalak ako nung mag-apply dito sa South Korea. Ang edad ko ay 36 years old at nagsimula nga akong nag-aral ng Korean language 36 years old at pumasa ako sa exam 36 years old pa rin ako. Tapos nung kasi nga halos mahigit 1 year and 3 months akong naghintay ng employer hanggang sa inabutan nga ako ng 38 years old na. At pagdating nga ng 38 years old ko doon ako nagka-employer. At ito pa yung isa may nagtanong na kumbaga kung nasa list ka na ng pamimilian at inabot ka ng 39 years old may na overage ka na ganon, pero wala, hindi ganon. At basta nakapasok ka sa list ng pamimilian, kung may approval ka may pag-asa ka pa rin magka-employer kasi pumasa ka na sa exam nakapasok ka na sa list ng pamimilian. Kahit maging 39 o 40 years old ka
magkaka-employer ka pa rin basta nakapasok ka sa list ng pamimilian. Ako nung umalis ako nung July 2017, may nakasabay ako na 39 years old. Tapos ako ay 38 years old. Kaya basta nakapasok ka sa list ng pamimilian, may pag-asa kang magka-employer.